Caster ng Pilipinas. Oras Bisya pa Buddy Ballesteros, alas 8:06. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oktubre 6, 1953, unang sumahimpapawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang na gawad karangalan at ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. Ang kasaysayan sa mga liham kay Tia Deli. Itong inyong Tia Deli. Ito ang inyong Kuya Deo. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Magandang umaga sa lahat ng mga ginanang tahanan. Belated Happy Mother's Day po. Ano ha? Abay, di ba ginutom sa pila sa mga restaurant kahapon? Grabe, ano ha? Anyway, mga ating mga misis, mga lola, abay, tumataas po pala ang presyo ng bigas. Kaya naman ang Kamara de Representantes, good morning, Mr. House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Abay, aamihan daw Senatora Cynthia, ayan, ang rice tarification law. Ayan, at nang sa ganun ay makontrol na, ayan, hindi na masyadong tumataas ang presyo ng bigas. Ayan, grabe ha. Abay, mainit ang issue ng bigas ngayon, Kuyang Joe Chua ha. Abay, Kuyang Wilson Rodriguez dyan sa Apari, Cagayan. Ang init para sa inyo dyan kahapon, 49 degrees Celsius. Kasing init ng talakayan po mahibigan sa issue ngayon ng bigas. Abay, ang sabi po ni Principal, abay, Speaker Martin, ayan, Congressman Enverga, ha? Ayan, dapat ang chairman ng Committee on Agriculture dyan sa Kongreso, ano, dapat yung, di ba may magsasaka party list tayo, dapat yung maginagawa para alam yung tunay na damdamin ng mga magsasaka. Anyway, ang sabi po ng gardener ng Las Piñas, si Principal Senator Cynthia Villar, abay, tutul ang principal mahibigan na ibigay sa National Food Authority, mga misis, ang pagbili at pagbenta ng bigas. Bakit naman na Madam Principal? Kasi ang sabi niya ay corrupt daw yung mga namamahala sa NFA. Kung corrupt sila, Madam Senator, di palitan. Ayan, ilublob natin sila sa palay. Ayan, ilublob natin sa bukirin. Ayan, maganda ang layunin po ng NFA na pagka naibalik natin tulad nung unang panahon. Abay, ang NFA ay bibili ng direkta sa mga farmers. Ayan, iilagay sa mga kadiwa, di ba mga misis? Pagka ganun mura ang bilihin. May mga rolling stores. Alam po niyo, mahabigan na minsan dito natin namimiss si dating Pangulong Digong Duterte. Kasi ang sinasabi ni Principal Cynthia, mga misis, sa mga lola, kaya daw tumataas ang presyo ng bigas.
dahil andyan yung mga nagsasamantala, yung mga hoarders, yung cartel ng bigas, yung mga greedy na negosyante, abay dito natin namimiss Executive Secretary BBM, Bingbong Mejaldea, ang dating Pangulong Digong Duterte. Alam po niyo mga misis kung bakit? Abay, di ba nagkaroon din ng mga shortage ng supply ng bigas ng Duterte administration? Alam po niyo ang ginawa ng dating Pangulong Digong? Siguro, Mr. President, pwede nating gayahin o kaya ibang style pero ganitong impact din. Ang ginawa ng dating Pangulong Digong nung nagkaroon po ng shortage mabigan ng bigas, nagtaasan ng presyo. Abay, ikaw pa yata ang PSG chief noon, Kuyang General Louis Dagoy. Abay, ipinatawag ng dating Pangulong Digong ang isang opisyal dyan sa Malacanang. Sabi niya hanapin mo nga kung sino itong hoarder. Ayan, sino itong negosyanteng nagtatago ng bigas. Abay, sige po Mr. President. After one day, di siyempre ginamit ang lahat ng intelligence network ng gobyerno. Abay, di natuntun mahabigan, nalaman yung telepono, number kung saan nakatira yung rice trader na nagtatago, nag-hoard ng bigas. Ang ginawa ng dating Pangulong Digong mahabigan, tinawagan, pinatawagan, naka-speakerphone, ha? Ayan, sabing gano'n sabi ng ating bubit, ha? Abay, ang sabi ng Dong, dating Pangulong Digong, sabi niya, hello? Hello po, hello. Ako po si Rodrigo Duterte. Mr. President, good afternoon po, kayo pala. Oo nga, kaya kita tinawagan. Mo. Ganun po mga kaibigan. Ilabas mo ang bigas, ha? Huwag mo itatago, ha? Ayan. Pagka hindi mo inilabas yan, pupuntahan kita, papatayin kita. Oo, sige po, Mr. President, ilalabas po namin. Ilalabas ko po. Titigil na po sa pagnenegosyo ng bigas. O di na ilabas po ang bigas, kaibigan, na walan ng shortage ng bigas. So siguro ganyan din ang gawin ng gobyerno. Abay, kung hindi makuha sa pakiusapan na ganyan, didaanin natin sa takutan. Parang may isa pang issue dyan, mga kuyang mga ating. Di ba nagkaroon din ng water shortage din? Classic talaga ang dating Pangulong Digong. Dong, good morning, maayong buntag. Abay, minsan po mahabigan di ba? Kita natin sa mga coverage natin sa TV, ayan, nire-report natin, mga reporters natin, pila balde ang tubig diyan sa Mandaluyong. Abay, narinig, napanood ng dating Pangulong Digong. Ganon din ang ginawa. Abay, sabi doon sa isang tinawag yung isang official sa Malacanang, tawagan mo yung presidente ng mga water concessionaires na yan. Abay, di tinawagan din. Abay, ganon din naman ginawa, mahabigan. Kayo dyan, abay, ibalik nyo ang supply ng tubig. Kapag hindi ibinalik ang supply ng tubig, bukas, paliliguan ko kayo sa TV. O di natakot. Damdamin Bayan. Abay, biglang nagkaroon ng supply ng tubig po, mahabigan. That is a freedom of expression. Siguro ganyan ang kailangan natin. Pagka may mga nagsasamantala, dapat talaga tapatan ng wag naman dahas, medyo lang, gulpi di gulat. Siguro yan ang kailangan din natin, Mr. President, para ang tagal ang dami ng mga hoarders, mga cartel, pinatawag sa Senado. Ano nangyari sa kanila? Wala. Damdamin Bayan. Ay, nako talaga. Anyway, mga kuyang, mga misis, ayan, sabi tuloy, baka daw ngayon, tayo pa rin ang top rice importer. Ngayong darating na 2025, kaya marami tayong dapat gawin na. Mr. President, at siguro po ikalampagin natin, ha? Yung mga NPA dyan, official natin, non-performing asset na. Sibakin na mga yan. Palitan na mga yan. Damdamin Bayan.
Pero matindi rin itong mga trabaho ng Senado at Kongreso ngayon. Diyan sa Kamara, Rice Tarification Law. Pwede nyo bang imbestigahan? Pwede nyo bang gawing resource speaker si Senator Cynthia Villar sa Kongreso? Bawal ba sa interparliamentary courtesy yan? Para malinawan na talaga yung issue ng bigas. Anyway, isa pang issue po mga kuya mga misis sa Senado naman. Abay, ang Senator Ping Lacson po mahabigan nagsalita. Kasi po ngayon itutuloy ang hearing dyan sa Senado kaugnay dito sa issue ng drugs. Abay, di ba yung dating economic advisor naman ng dating Pangulong Digong na si Michael Yang. Nasaan na itong si Michael Yang? Buhay pa ba yun? Andito pa ba? Ayan. Ewan ko lang kasi kung saan din napulot ng dating Pangulong Digong itong si Michael Yang. Ito yung nadawit po mahabigan sa 3 billion worth na droga dyan sa Mexico, Pampanga. Abay, Noble Dennis Cunanan. Abay, ito po ay iimbestigan sa Kamara. Pero sa Senado, ito namang expose. Actually, hindi na ito expose, Senator Ping. Nire-refresh lang. Ipinapaalala lang ng dating Senadora Ping Lacson. Ayan. Ito yung Senator Ping, dapat ibalik sa Senado ito. Ayan. Abay, yung grupo daw ng jukebox gang. Yung jukebox gang, ayan, napagkahinulugan ng barya kumakanta. Itong si dating PIDEA agent Morales. Ayan, abay pati itong si Rosemad, si Mary Ong naungkat uli. Ayan, abay at saka itong si Mawanay, itong si Antonio Luis Marquez alias Mawanay. Di ba? Yan yung mga ano po mahabigan, mga sinasabi na mga ano daw, bayarang witnesses. Kaya ang credibility ay hindi po dapat ng ang credibility ay kaduda-duda. Kaya lang nagagamit. Ayan. Kaya ito po ay isa sa iimbestigan ngayon ng Senado. Damdaming Bayan. Standby, Leta Narciso, ano ang latest ngayon na imbang bigat mo, Apo Presidente? Ayan, kumusta Apo? Ha? Aduti problema iti pagilyan, Mr. President, agsakiti ulo yo. Ha? Siguro, Mr. Presidente, kailangan magalit din kayo. Kalampagin nyo rin yung mga tauhan nating hindi gumagawa ng kanilang tamang trabaho dyan. Abay, mabuti pa itong, ayan, pati China ngayon, ayan. Aba, pati dyan sa Palawan, palapit na po ang paglalagyan ng reclamation. Abay, dyan sa may Escoda Shoal, yung malapit sa Palawan. Abay, mukhang magkakaroon naman ng reclamation dyan. Babalikan natin yan, pero eto maganda, ayan. Sa kabila po naman mainit na issue natin ngayon mga misis, hindi ito marites. Ayan. Meron palang mga tinatawag na marites warfare ngayon. At yan po ang ginagamit ang social media. Anyway, hindi po ito marites mahabigan. Maricon ito. Ayan, sa dami ng mga problema at mainit na panahon. Abay, gusto niyo bang tumira? Ayan. O kaya mag-swimming. Ayan, mag-relax dun sa mansion, yung resort ni Kuya Willie Revillame dyan sa Tagaytay. Aba, ito na pala ngayon mahabigan ni nabili na isang Chinoy businessman at pinaganda. Grabe talaga, abay nung Sabado nilons yan nagkaroon pa ng pre-pageant Kuyang Felix Ko, ayan, Kong Roy Loyola, ayan, Attorney Rafi Rodriguez, abay nagkaroon pala dyan ng soft opening. Abay nagkaroon ng pre-pageant ng Miss Universe Philippines. Ayan, kaganda babalikan natin ang isyong yan, Ang pangalan po nung dating resort ni Willie Revillame na napakaganda, Ilang ektarya ba yan? Aret. Ayan, pero kung babasahin mo, arete, Ang aret pala Lotto King sa Greek. Ayan.
Ito ay Greek goddess na ang meaning ay goddess of beauty, goddess of wit, and goddess of knowledge, goddess of virtue. Damdaming Bayan. Malacanang nagipagsanib pwersa sa social media companies kontra fake news. Alamin nga natin, ayan, dapat noon pa ito, matagal na ito. Aris number 14, nakatanim na Ayan, andyan na yung mga pogon, nag-ooperate na, sa gilid-gilid ng mga military camps dito sa Metro Manila. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, makakatuwang ng Presidential Communications Office ang Meta, Google at TikTok para labanan ang mga maling impormasyon. Ayon kay PCO Undersecretary for Digital Media Services Emerald Vidal, kailangang matuldukan na ang misinformation at disinformation sa internet. Sa ginanap na Tech Talks sa Unicom 2024, sinabi ni Ridaw na malinaw na patuloy na lumalaganap ang mga paninira sa gobyerno at mga opisyal ng administrasyon. Kaya naman kailangan anyang magtulungan para labanan ang problemang ito. Tinalakay ang mga estratehiya kung paanong mapalalakas ang digital defenses at naglatag ng mga pananaw at expertise ang social media companies kontra sa mga maling content. Lakay? Siguro dapat itap natin yung mga magaling din natin na mga IT experts, Abay, ito trabaho dapat ng DICT Kaya lang mukhang mahina ang DICT. Abay, At kulang tayo Lakay ng IT experts, mukhang pinipirata ang mga kaya nga IT. Kaya ito yung trabaho ng DICT ito kaya lang mahina yata. Hindi mo ako na magaling na secretary diyan, mga IT experts. Kung magaling may mga IT experts natin di wala nga ganyan. Wala tarang nahahack mga website ng gobyerno. Hindi tayo na pati government agencies nahahack. Saan ba tayo nakita ng ganyan? Anyway, so ano yung schedule ng Pangulong Marcos ngayon, Miss Let? Ngayong umaga Lakay ay pangungunahan ni Pangulong Marcos ang command conference kasama ang Philippine Air Force. Gaganapin yan sa Villamor Air Base dyan sa Pasay City. At mamayang hapon naman, panunumpain ng Commander-in-Chief ang mga general at flag officers ng AFP sa Malacanang. Flag officer and command, di taga-Navy yan, Sina Admiral Adasi, Abay, dapat magbantay tayo sa West Philippine Sea. Abay, may panibagong reclamation na naman dyan sa Escodacion, malapit sa Palawan. Oo, Lakay. So, yan yung mga kailangang tutukan. Ayan. Okay, ano ang stand ng Pangulong Marcos dito sa National Food Authority, Miss Let? Kasi gusto ibalik ng Kongreso, ayan, yung pagbili, ayan, ng bigas, palay sa mga farmers, pagbebenta ng murang paninda, direktang bibili ang NFA sa mga farmers. Ito ba ay pagbabalik ng kadiwa? Di ba ito yung isa sa mga speech ng Pangulong Marcos nung kanyang SONA katulad Sa nito? mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store na ating muling binuhay at inilunsad. Ang layunin ng Kadiwa ay pag-ugnayin ang mga magsasaka at ang mga mamimili. Walang iba pang namamagitan. Wala nang dagdag na gastos at patong. Maganda ang kita ng magsasaka, nakakatipid din ang mga mamimili. Apo, nalipatan na mutan. Dapat tuloy-tuloy, Mr. President. Oo, binanggit niya naman nung handa siyang certificate ng urgent, yung yan sa rice clarification laws, maging yung sa charter ng NFA Lakay. Ayan, siguro Apo Lucas, yung mga staff natin sa Malacanang, dapat pwede ba every month, ayan, tinitignan natin yung progress ng mga ganito kasi ang presidente ang napapahiya dito. Ayan, may mga ganyang kampanya ang presidente, nangangako sa ating mga kababayan, hindi naman natin natutukan. Pagkatapos sabihin ng presidente, ala na. Ayan, siguro yan ang tutukan din ng mga taga Malacanang, mga members ng gabinete at yung mga particular na agencies.
Patuloy naman yung mga programa laki para sa pagpapalakas ng produksyon sa agrikultura. Siguro yun nga, dahil yung binabanggit mo, kailangan consistent, tuloy-tuloy. Kasi yes. yung yung serbisyo fair ng gobyerno ngayon, may kasama dyan lakay ng mga kadiwa. At saka, di ba, nung nilaunch kasi ito lakay, dapat partnership ito ng national at ng local government. So, yun yung kailangan siguro ng plan sa head. Paano masusustain. Ayan, dapat talaga hindi nga sa Kogon. Ayan, maganda sa simula. Ayan, ilang linggo lang, ala na naman. O katulad nito, di ba? Ngayon, inuulit na naman. Ngayon, nararanasan natin ang mahal na presyo ng bigas, bilihin. Dapat continuous yan. Tuloy-tuloy. Ayan, trabaho kayo. Oo, di ba? Isa din sa layunin nila lakay para may mapagdalhan ng ani nila yung mga magsasaka na kumita rin sila. So, yun. At saka mag-sample. Ayan, ang tagal-tagal na marami investigasyon sa Senado, Kongreso, mga involved sa kartel. Ala naman napaparusahan. Diyos ko. Kaya tuloy, tuloy lang. Malambot ng gobyerno. Sige, okay lang, tuloy ligaya. Anyway, sige. Maraming salamat, Miss Leta. Good morning. Good morning, dali sa Ilakay. Good morning, Miss Leta. Good morning, Malacanang. Damdamin Bayan. Maraming siguro kaya ang Presidente Bongit ngayon parang tumatanda na. Parang medyo ngarag ang ating presidente. Dapat kasi Mr. President kalampagin natin yung mga namimiss din natin, yung mga opisyal ng gobyerno, cabinet members nung panahon ng kanyang yumaong ama, makuman lang yung mga kalahati, sandali lamang at etong magandang balita mga misis, tag-ulan na raw. DZRH Weather Bulletin. Next month ba tag-ulan talaga? Forecaster Benny Estrella ng Pag-asa. Good morning. Kumusta ang weather natin, Benny? Good morning po, sir. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay meron pa rin tayong easterlies. Bagamat ito pong easterlies na ito ay medyo mamasa-masa na kumpara nitong nagdaang buwan. Kaya ibig sabihin po mas dadalas na yung ating pamumuo ng ulap. At then possible din po yung mga isolated rain showers na pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi in many parts of our country. At kabilang na po yan ngayong araw, possible pa rin sa hapon yung mga pulupulong ulan or pagkidlat, pagkulog. So magdala po ng payong. And then pagsapit po ng simula bukas hanggang sa susunod pa na 3 araw, possible na maulan pa rin dito sa may parting norte, sa may Cagayan Valley and Cordillera region dahil naman sa shear line o yung banggaan naman ng mainit na easterlies at malamig na hangin galing sa Hilaga. Yung pagsisimula po ng tag-ulan ay hindi pa rin natin inaalis na magsisimula po sa panahon ng Hunyo, lalo na sa unang 2 linggo. And then may 85% chance po and then the 15% maaring madelay po ng bahagya. Yan, anong pinakaminit na temperatura ngayong araw ng Lunes, Benny? For today po, possible sa Metro Manila hanggang 35 degrees Celsius na temperatura, air temperature po yan. Pero yung heat indices natin mananatiling mataas dito sa may Northern Luzon. Pinakamataas po sa may Apari Cagayan with up to 47 degrees yung heat index o yung mararamdamang init. Susundan niya ng Dagupan, Pangasinan with 46 degrees, gayon din sa Tuguegarao City sa Cagayan, habang 45 degrees naman sa may Etiague, Isabela. At dito sa Metro Manila po, between 42 to 43 degrees Celsius yung posibleng maramdamang init. Wow. Kailan darating ang tag-ulan, Benny? Yung mataas na chance po is sa unang 2 linggo po ng Hunyo. Pero hindi pa rin natin inaalis yung chance na madali ito ng bahagya knowing po na meron pa rin tayong El Nino. Okay. Maraming salamat, Benny Estrella ng Pag-asa. Thank you. Salamat po. Maraming salamat, forecaster Benny Estrella ng Pag-asa Forecasting Center. Damdamin Bayan. Ay, grabe ang init talaga, Butit lumalamig na doon sa Cagayan. Apari Cagayan, 49 kahapon. Abay, anong sabi? Magiging 47 degrees Celsius ngayon. At dito sa Metro Manila, grabe, Ayan, sabi na ating mga bubit na nag-golf dyan sa Southwoods kahapon, Abay, Justice Ramon Bauto, Ayan. Abay, Justice Governor Presby Velasco, Ayan. Good morning. Ayan, at sina Mr.
Johnny Coo at si Mr. Archie Oishi Chan. Ayan, magandang umaga po sa inyo, ha? Abay, mainit daw ang panahon. Grabe, ha, sa golf course, ha? Pero pinagpipiestahan yung hole ba sa Southwoods, yung may malaking may usap-usapan ng mga may marites yung mga golfers diyan, mga kaibigan. Meron isang napakalaking bahay dun sa mansion dun sa hole ba yung katapat nung golf course yan sa Southwoods. Abay, usap-usapan ng mga caddy at mga players. Yun daw po ay ipinapagawa ng isang opisyal ng Farmally. Sabi na, katas ng Farmally yan. Aba, di dapat imbestigahan. Damdamin Bayan. Pero para masaya ang araw natin, mga kuya, mga misis, di ba, Senator Mar Rojas? Aba, ikaw pala, Secretary Mar Rojas, birthday mo pala ngayon. Abay, binabati ka ni Maring Coring at ni Pepe and Pilar. Kumusta ang kambal po ninyo, ha? At bukod dyan, belated happy birthday kay Secretary Benjamin G. Gulujokno. Abay, yung dating Finance Secretary na bumalik sa Central Bank Monetary Board. Happy birthday, Secretary Jokno. Abay, may celebration pala ang birthday party ang Secretary Jokno last week, ha? Abay, kasama ang dating Pangulong Erap, ha? At halos lahat ng kanyang mga miyembro ng kanyang gabinete. Secretary Ben Jokno, alaba tayo dyan. Eto pa, ha? Birthday din. Abay, Dr. Alan Racho, ha? Birthday mo pala, ha? Ayan, para sa mga doktor sa St. Luke's, mga nurses, baka hindi po ninyo alam, birthday po kayo ni Dr. Alan Racho. Binabati ang kanyang dating girlfriend, doktora, ha? Si Doktora Miriam. Ayan, Miriam Racho. Aba, binabati ng mga bossing natin sa Toyota Alabang, Mr. Cesar Lee, ha? Happy birthday at mula kay Konsehal Raul Aquino ng Taguig. At happy birthday din kay Aling Antonia Nang. Aling Antonia, happy birthday. Good morning po, ha? At binabati ni Mama Helen Nang, Kuyang Felix Ko, at si Don Simeon Champion Chu, at saka si Ambassador Carlos Oishi Chan. Ayan, happy birthday. Damdamin Bayan. At siyempre, para masaya ang ating celebration dyan, abay, kailangan natin ng Emperador Double Light. Doble suabe, doble sarap. Hindi kompleto ang kasiyahan kung wala pong Emperador. Para maganda ang kasiyahan, masaya, doble ang tawanan, kasama ang buong barkada at mga kaibigan. Magaan na inuman, easy lang yan with Emperador Double Light. Dahil doble suabe, doble sarap. Every moment, ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble suabe, doble sarap. Damdamin Bayan. Oras, Chief Justice Alexander Jess Mundo, o Justice Mona Bauto at Governor Justice Presby Velasco, ha? Sino bang nanalo sa inyo sa golf, ha? Oras ganap na alas 8:34. Ang balitang ito ay hatid Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:44. Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would. Maraming trabaho ngayon ang mga senador at congressmen. Abay, mga mainit na issue ang kanilang tinatalahan ngayon, Sister L. Hi, Sister L. Good morning. Good. Nabulunan ka na naman. Ayan. Good morning, Lakay. At good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos maray na aga. Ayan, alam mo, unahin natin, bigas o yung PIDEA leaks, ha? Nako, Lakay. Napakainit ng issue ng bigas. Ganyan din ang PIDEA leaks, Lakay. Ayan. Sabi ng aking bubit, gayahin ang dating Pangulong Digong. Ano daw ang gagawin? Hindi mo narinig yung kwento ko kanina, eh. Ay, narinig ko kanina, Lakay. Nasa labas ako. Yung tinawagan yung
dapat dong kulang yung dapat kinasuhan mo rin yun dapat may Para nasampulan. Oo, dapat nagsasampol para matakot yung mga involved sa kartel, ganyan. Lakay, parang puro lang tayo iniimbestigahan. Napangalanan nga, wala namang napanagot. Yun? Ala naman nangyayari. Ayan. Wala yata tayong pangila. Sabi tuloy, grandstanding lang yan. Pero report mula sa Senado, Agent Morris Jonathan Morales. Aba, Agent Morris? Ba't Agent Morris? Yung ba ang niya? Code niya? Agent Philip Morris ba to o Marlboro? Sigarilyo. Agent Morris Jonathan Morales muling harap ngayon sa hearing ng PIDEA leaks ng committee ni Senator Bato de la Rosa sa Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs. Ipapatawag din ba, Raymond, si Mawanay at saka si Rosebud? Aris number 28, Raymond Dadpaas, please come in. Raymond. Mayor Elaine, ito nga tinitignan ko yung listahan dahil ngayon lang inilabas yung mga listahan ng resource persons dito sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Bato de la Rosa ay mukhang ang pinaka pa rin dito na pangalan ay si Agent Morris, si Jonathan Morales na siyang pangunahing testigo dito sa umano'y PIDEA leaks dahil nakalagay dito kay Attorney Paquito Ochoa Jr. ay regrets so hindi siya makadadalo sa hearing ngayong umaga. Ang mga dadalo dito, nakita ko makakasama niya sila dati itong mula sa Dangerous Drugs Board, Secretary Catalino Cuy, sa PIDEA ay yung mga opisyal sa punguna, siyempre ng kanilang Director General Moro Virgilio Lasso at si Attorney Alberto Bernardo ng National Police Commission, si retired Major General Felizardo Serapio Jr. na nagsilbiding opisyal ng PIDEA at ganun din mula naman sa management pati ito nadadamay itong tower dyan sa Rockwell Residential Tower Condominium na si Miss Marjorie Casiban. Ito yung sinasabi na dati na yung bago yan may-ari ay isang unit dyan ang may-ari ay si Maricel Soriano. Yan, supposedly ay nakalista doon sa pre-operational report na inihanda daw ni Agent Morris o kaya si Jonathan Morales. Kaya naipatawag sila at kasama yung kanilang abogado ay nag-confirm naman nakaharap itong itong management ng Rockwell Residential Tower Condominium Corporation o ito yung tinatawag na Rizal Tower na nandyan sa Makati City. Ito ay nakasentro pa rin nga dito sa pagtatanong ni Senador Bato de la Rosa hinggil sa illegal na paglilik ng mga confidential information o confidential records ng PIDEA na nangyari anong panahon na itong si Morales ay aktibo pa sa serbisyo dyan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Doon sa ating impormasyon, ilang mga senador ay mukhang lalabas din ngayon at mukhang magkakaisa at i-discredit itong si Agent Morris o kaya si Jonathan Morales dahil nga doon sa record na inilabas ng Civil Service Commission ang dahilan ng kanyang pagka-dismiss sa serbisyo sa Philippine Drug Enforcement Agency na ang kung titignan mo ay siya mismo ang naglaglag sa kanyang sarili dahil naggawa sila ng anti-drug operation ngunit pagdating sa korte ay itinanggi. Binawi niya yung kanyang report pagdating sa korte kaya siya ay nakasuhan ng dishonesty at naging dahilan para siya ay ma-dismiss sa serbisyo sa Philippine Drug Enforcement Agency. Matatandaan mayroon naging mainit ang pati ang Pangulo na dati ay tinatawanan lang yung nasabing akusasyon ngunit nitong huli doon sa General Santos o sa Buanga City actually ay sinagot na niya yung tanong at sinabing animo isang joke box itong si Morales na kapag hinulugan ng pera kahit na anong kanta ay kakantahin niya. Ngayon, ang pakinggan natin kung ano magiging tono ngayon ng kanyang kanta ngayong umaga dito sa PIDEA Leaks Investigation sa komite ni Senador
Ronald Bato de la Rosa, nakatakda mamayang alas 10 ng umaga. Hey Raymond, sabi nga ni, nagsalita si dating Senador Ping Lacson, ayan, may may jukebox sa gang daw. Nabuhay si Rosebud at saka si Mawanay tuloy. Oo, nakita ko ngayong nilabas niyang doon sa tweet niya yung tatlong mukha. Mukha ni Morales, ni Mawanay, pero hindi kasi kilala si Mawanay doon sa record ng pangalan. Kaya nakalimutan ko tuloy yung pangalan nito. Iba yung pangalan, yung official name niya. Antonio Luis Marquez, San Juan. Yun yung pangalan niya. Alias Mawanay. Si Ador, alias niya yung Ador Mawanay. At yan, si Rosebud. Dahil si Morales yan, yung isa sa mga supposedly ay nagtestigo din kasi noon against mismo kay Senator Ping. Na sinasabi na involved daw nga daw sa illegal drugs during the time na buhay pa si General Victor Corpus Mayor. Pero ang tanong, Raymond, sino may hawak dito kay sino nagsususi dito kay Jonathan Morales? Yun ang ating alamin mamaya kung ang sabi babalatan daw mamaya at tignan natin kung sino yung huhubaran daw ng maskara, kung sino yung may-ari ng jukebox na panay ang hulog. Sinong tagahulog ng pera doon sa jukebox? Ano ba yun yung hulog? Barya papel. Ganun na nga. So yun ang papakinggan natin mamaya dahil actually, pangatlong hearing na ito, Mayor. Akala namin tatapusin nung nakaraan, pero itinuloy pa rin para sumamayang alas 10. Ito yung third hearing dito sa usapin na ito, na yun nga yung sinasabi ni Senator Chis Escudero in the past, na parang ang layo na doon sa, kasi ang topic dito ay PIDEA leaks o kaya pag-leak lang ng information, at pati yung laman ng papel. Pinag-uusapan, unang-una yung may hawak ng papel, hindi naman sa kanya yung report na yun, kundi kwento lang daw sa kanya ng kanyang informant na siyempre sa kasaysayan naman, hindi talaga inilalaglag kung sino man yan yung identity ng informant na nagbigay ng information na di naman nung may mga political and nasa showbiz na noon ay sangkot sa illegal drugs, Mayor. Raymond, yung nga pala ang Senado ba meron din bang intelligence fund? Kung may intelligence fund sila, para hindi naman sabing puro paninira kay Morales, bakit hindi i-verify din kung baka may totoo din sa kanyang mga sinasabi? Alam mo, Mayor, doon sa nakikita kong operation ng Senado, kanya-kanyang komite yan Kumbaga, halimbawa, ikaw yung may chairman ng komite, bago ka magpresenta ng testigo, responsibilidad mo na ikaw yung mag-tiyak na yung testigo mo totoo. Naalala ko na, Raymond, pag may ganyang issue, nire-refer sa NBI yan, o kaya CIDG nga pala. Humihingi sila ng tulong doon sa mga enforcement agencies. Diba, kaya nga kung minsan magugulat na lang tayo, may mga lumalabas na dossier kung tawagin nila na kung sino ka, anong trabaho mo, nakasuhan ka ng gano'n, na-dismiss ka. So hindi ka makaliligtas sa gano'n Yun yung nakikita natin na in fairness, Mayor, gaya ng mga sunod-sunod na hearing ni Senator Risa Ontiveros, yun yung pinakamaigpitan nila, yung bago magpresenta ng testigo nila, ay kailangan dumaan sa tamang vetting process para kasi kung minsan hindi daw nawawala yung ganun, Mayor pumupunta dito sa opisina ng isang komite, nagpipresenta, yung pala Trojan horse. Yung kung hindi magaling yung mag-screen, yung screening nadadaanan at baka malusutan at yun ang kanilang pinakaingatan. Yun ay sa pagtingin ko dito, Mayor, doon sa experience natin, kung sino yung chairman ng committee, siya ang bahala na mag-screen doon sa taong kanyang ipipresenta bilang pangunahing testigo, Mayor. Okay, abangan natin yan, Raymond. Ayan, balikan mo kami pag simula na ang hearing. Yan, okay. Mamaya at pakinggan natin kung ano yung mga susunod na detalye na may lalakad ngayong umaga dito sa komite ni Senator Bato de la Rosa, Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Mula sa Senado, para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dagpaas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa bisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Daming bayan.
Maraming salamat, Raymond at Paas. Kung meron tayong SBI, Senate Bureau of Investigation, meron ding House Bureau of Investigation. Parang dami natin iniimbestigahan. Nakakahilo na. Alamin natin ang update. Panukalang amyenda naman sa Rice Tarification Law. Sisimulan ngayon ang pagtalakay sa plenaryo ng Kamara, RH12. Milky Rigunan, Mana Milky. Sister El at Lakay, sisimula na ngayon sa plenaryo ng Kamara ang panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law na naglalayong maibaba ang presyo ng bigas. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang masusi at mabilis na pagtalakay ng Kamara para mapagtibay ang panukala sa ikalawang pagbasa sa araw ng Miyerkules. Ayon kay Romualdez, ang hakbang ay para mabawasan ang halaga ng bigas na malaking tulong sa mamayang Pilipino lalo na sa mga mahihirap. Inaasahan na agad ng pagsisimula ng debate sa sandaling endorso ng Committee on Agriculture and Food na pinamumunuan ni Quezon 1st District Representative Mark Enverga ang pagtalakay sa RTL amendments. Layunin ng substitute bill na palakasin ang kompetisyon at kakayahan ng rice industry at matiyak na may mabibiling bigas ang mga Pilipino sa abot kayang halaga. Kasabay ng pag-aproba ng komite ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na isa-certify niya bilang urgent bilang panukalang amyenda sa RTL. Umaasa rin ang House Speaker na may sasabatas ang amyenda sa RTL sa Hulyo at maibaba ng hanggang 30 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas. Sa pagtaya, bababa ng 10 to 15 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas kapag naamyendahan na ang Rice Tarification Law. Para sa kaunang Manang Milky. Pilipinas, yes, Sakay. Ikaw nag-cover sa Senado at Congress, ayan, tumututol si Principal, Senator Cynthia Villar. Sabi ko kanina, ayan, bawal ba sa yan? Against ba sa sa interparliamentary courtesy? Pwede ba imbitahan na resource speaker si Senator Cynthia sa Kongreso? Nangyayari na ba yung mga ganyan? Or vice versa? Ang congressman ipinatawag sa pinagsalita sa Senado or sa kabila din ang congressman, senador, pinagsalita sa House. May nangyari na mga ganun as a resource person? Meron, Lakay, pero wala kaming natatandaan. Wala akong natatandaan na senador na humarap sa committee hearing ng Kamara. Merong mga congressmen na nagpupunta sa Senado para humarap sa mga committee hearing. For example, ito natatandaan ko, kamakailan lang, Congressman Marcoleta, meron siyang sa Senado. Fake news ba yun, Lakay? Parang, or charter change, parang ganon. Charter change yata. Mga kinatawan ng Kongreso. Of course, hindi masyado yung iniimbitahan yung matataas na leader, pero mga congressmen, nagpupunta sila kung sino yung merong stand doon sa issue, iimbitahan sila bilang resource person. Pero matagal ako nag-cover sa Senado, Lakay, wala ako natandaan na senador na umaten sa committee hearing ng Kamara. Ayan, parang Senator Ramon Revilla Sr. lang yan mas mataas ang governor. Kasi pwede ipatawag si congressman. Hindi yun, Lakay. Pero tinatanong mo kay Raymond, tama yung sagot niya yung hindi Senado, Lakay yung committee, meron kasi sila malalaking budget dyan. Calling for investigation, meron kaukulang budget yan. Ngayon, yung pag-iimbestiga, kung tama ba yung mga dokumento, baka naman makuryente sila. Ano na yun, kumbaga responsibilidad ng komite na hawak sa investigasyon. Kaya nakakamiss ngayon ang nababanggit, former Senator Ping Lacson. Kasi talagang hindi niya isasalang yung resource person kung alam niya na makukuryente lang ang hearing ng committee. Ayan, dapat yan ang ingatan ng mga investigasyon ng Kongreso at Senado. Oo, wag lang aasa sa mga vlog, Lakay at Sir L. Lalo na ngayon, meron daw marites warfare ngayon. Ang dami-dami. Doon kami ni Sister El sa bubwit. Oo, kasi yun Manang Milks, talaga yun, legit yun mga bubwit natin, may senador din, may congressman. May cabinet secretary. Hindi tayo makukuryente doon. May rumboy pa. Ang medyo lang sa bubwit warfare, Lakay, sabi nga namin ni Sister El, paghihintayin kami ng ilang araw. Totoo man, Amir. Mga 2-3 araw yung yung maiinis ka na.
Sige, hindi na maulit yan. Bababa ng sasakyan nasa basement pero wala nang signal, ilalabas mo ulit sa sasakyan para marinig mo. Yung special na balita nila kay. Okay, anong oras ang hearing dyan sa Kamara, Manamilki? Isasalang lakay yung amendment sa RTL sa plenaryo. So mga alas 2 ng hapon sa sesyon. Teka muna, si Congressman Enberga ang in charge House Committee on Agriculture. Diyan sa House Committee on Agriculture, wala ba mga farmers dyan, yung magsasaka party list dapat yun ang mga tinatanong yung mga kinatawan ng mga sektor ng farmers, fisher folks, mga ganyan. Active naman lakay yung mga committee rin na merong kinalaman sa mga magsasaka. For example, Agri-Party List. Si Wilbert Lee at yung ilan pa. Invited din naman mga resource person, yung mga kinatawan naman ng mga magsasaka at mga food manufacturers, halimbawa Sinag at kung ano-ano pa. Pero narinig ba sila at sila ba ay tunay na kinatawan ng magsasaka? Ayan, ba kinatawan ng magsasaka, hindi pa nakatapak ng putik ito sa bukid. Nandiyan Mama ng Milk yung mga, mga kilusang magbubukid ng Pilipinas. Mga ganyan. Dapat yun, Oo. Dapat yun mainibita. Pero marami namang resource person lakay at Sister Ed. Lalo na ngayon, talagang meron ng, kumbaga ay direktiba si Pangulong Bongbong Marcos na ibaba na ang presyo ng bigas. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Have a good week, lakay at Sister L. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Regunan. Gusto bang mag-relax, Sister L? Lakay, gusto ko yun. Abay, kausapin natin si Boss Antonio. Ayan. Antonio at saka si Kuyang Felix Ko. Puntahan natin yung resort ni Willie Revilla dyan sa Tagaytay. Ayun, Kuya Wel. Baka nakikinig ka, Kuya Wel. Ibinenta na pala, ha? Ay, gano'n. Oo, at ito ay isa ito sa mga luxurious, Ibinenta na, yes, Kuya Wel. hotel resort dyan sa Tagaytay. Ganda-ganda, ha? Si Kuya Will nakikinig lagi sa atin yan, lakay, di ba? Pero nanghihinayang daw ha? Sayang. Gustong bilhin daw uli. Matapos sa ibenta, ha? Sa napakalaking halaga, ha? Ay, mahihilo ba ako? Oo, mag-overheat ang counting machine dito, ha? Letter B, ha? Ayan. Hindi kaya ng mano-mano pala yan, lakay. Oras, Sister L. It's 9:02. Inspired pala yan sa Bulgari Hotel and Resort sa Bali, sa Indonesia. Ganun ba? Ayan, yung facade niya. May ganda. helipad pa, ha? Oo, lakay. Ayan, magkano ka isang kwarto na overnight doon? Pero nakapuntahan na lakay. Ay, kunento na na aking bubit. Yung bubit mo lang. Pero, yan, naimbitan tayo actually. Ayaw mo pa umamin, ha? Ganda pala, Ganda. Oo. Ayan. Anyway, siguro yan ang one of the best resort sa Tagaytay ngayon. Oras, Sister L. 5 minutes after 9. This time check is Ourselves to the local economy, but we have looked to the global economy for partnerships and agreements. Our independent foreign policy, a friend to all and enemy of none, has proven effective. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 9:11. Ayan, anong report ni Val Gonzales o Edniel Parosa? Edniel muna tayo, lakay. Anong report niyan? Ang China, magpapadala ng malaking puwersa kontra daw lakay sa atin itong mission. Ayon sa isang analyst. Di ipadala natin si Vice Admiral Alberto yung kausap ng diplomat na ano last name niya, lakay? Carlos, ayan. Carlos, ayan. Alberto Carlos. Di siya ipadala natin doon. Isama yung kausap niyang diplomat. Ipinadala. Ikaw na, di ba? Ikaw pala may kausap sa Chinese diplomat. Sige, ikaw nga. Ayan. Isama yung Chinese diplomat, ha? Ayan yung bagong new policy or what? New tawag din. May tawag sila lakay, new
Basta yun na yun. Basta bagong kasunduan daw. Basta yun na yun. Pero bago yan, teka muna, batiin mo natin ng happy birthday si Attorney Romeo Pagalilawan ng GSIS. Ayan, at binabati natin ang mga yung Chief Legal Counsel ng GSIS, Attorney Arnel Alambra. Ayan, napagbati mula kay General James Brillantes. Abay, di isama natin si yung President CEO, ha? Chairman ng GSIS, si Mr. Ano nga pangalan si... Kaya mo yung lakay. GSIS Chairman. Yung golfer na dalawang beses na yata naka-hole in one sa Manila Golf. Talaga ba, lakay? Hindi pa ba yan si... Del Rosario. Ay, hindi. Dati pa yata yun, 2024 na nga pa lang. Dating galing sa PNB yan eh. Ayan, Veloso. Ayan. Ayun. Veloso Velasco. Hindi, Veloso. Wick. Veloso. Ayun, Wick Veloso. Ayan. Yes. Happy birthday muna kay Martin Paz ng BDO. Mr. Martin, happy birthday. At kay Mr. Mike Laurel at Colonel Ding Ligaspe ng Sandigan 82. Uy, Kuyang Willie Segun. Mayor, di ka nagpaparamdam. Happy birthday po. Former Mayor Mona Ilagan. Happy birthday. At ganoon din, happy birthday kay Brad Kuyang Jaime de la Rosa ng Ayala Alabang. Binabati ni Kuyang Omer Mercado at ni Mr. Pete Belleza. At happy birthday din kay Felix Malapitan. Binabati ni Kuyang ni Mayor Along at Congressman Oka Malapitan. At happy birthday din. Babatiin din natin ito, ha? Baka magkaroon pa ng dagdag na rollback sa oil price. Sino yan, lakay? Sa oil prices natin. Manny Castañeda ng Shell. Mr. Manny Castañeda, happy birthday. May you have more birthdays and may you have more rollback of oil prices to come. More rollback. Ayan. Lakay, naalala ko na new model. Ayun, new model. Ayan. Anong model ba yan, ha? Model 2023. Ayan. 2024 na daw eh. Hybrid ba yan? So, tingin ko mas high. May ano na to. High-tech na to. Semi-crossbreed. Electric ba yan? Alamin natin Sige, nga ang alamin update. natin report ni Edniel. Mula kay RHF 52, Edniel Barosa. Edniel. Lakay at Sister L, magpapadala ng malaking puwersa ang China para subukang pigilan ang ikalawang civilian mission ng ating ito coalition. Yan ang nakikita ngayon ng independent security analyst na si Ray Powell batay sa monitoring ng Gordon Knott Center for National Security Innovation ng Stanford University. Ayon kay Powell, hindi bababa sa 4 na Coast Guard vessels at 26 na malalaking maritime militia ang maaaring maispatan sa paligid ng Bao de Masinloc bukas. Ito umano ang pinakamalaking blockade ng China sa teritoryong kilala ring Scarborough Shoal mula nang magsimulang magbantay si Powell. Nauna nang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippines si Commodore J. Tariela na magde-deploy ng 44-meter vessel ang kanilang hanay para sabayan at bantayan ang atin ito. Sa iwalay na interview ng DZRH News, ipinahayag ng atin ito co-convener na si Ed De La Torre na kabilang sa kanilang pinag-aamdaan ay ang posible pinangangambahang paggamit ng water cannon ng China sa misyon. Inirready na rin ang Akbayan Party at ng atin ito coalition ang mga boya, langis at iba pang supplies na ibibigay na donasyon sa mga mangingisda sa operasyong sisimulan sa Mayo 15. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH. Lakay. Sabi ko, buwalik na ba sa duty si Vice Admiral Alberto Carlos? Ba't di siyang pangunahing pumunta doon sa supply mission? Isama yung Chinese diplomat. Wala pa lang, diba? Wala pa balita kung hanggang yung live in the first place. Baka nag-defect na sa China. Ano pala ito? Isa pala ito sa mga nag-aral doon sa China? Lakayin ng yun yung mga info ng mga bubwit sa Camp Aguinaldo, Lakay. Bagamat syempre ang pagsuporta naman sa kanya na kanyang mga mista, talagang nakasuporta sila sa integridad at pagiging makabayan ni Carlos, Lakay. Pero dami tuloy nagdududa, baka yung mga sumusuporta sa kanya galing din China. Na brainwash na. Anong tawag niyan? Anong tawag din ni Sister El pagka halimbawa napunta ka sa grupo ng
kinidnap ka, nakidnap ka na Abu Sayyaf, and then eventually, na-convince ka na, na-brainwash ka na. Sumama ka na sa kanila. May term dyan na, Edniel. Indoctrinate lakay. Ganun, oo. Anyway, sige, proceed. Lakay, at inabangan natin kung ano maging next na hakbang nitong atin ito coalition. Na remember, civilian mission ito. Walang barko ng Philippine Navy na sasama, pero may barko ng Philippine Coast Guard na magbabantay dito sa kanilang misyon. Di ba pwedeng mag-imbita ng mga taga-Chinese embassy, samahan yung magsusupply? Kasi yung mga Chinese na bumibili ng mga truck ng mga pagkain dyan sa Palawan, hindi naman natin sila hinaharang pag bumibili dyan sa Palawan tapos nagsusupply dun sa kanilang mga sundalo dyan sa West Philippine Sea. Bakit unfair? Sabi nga lakay hindi na natin papangalan ng mataas na official ng reserve force dyan sa Palawan lakay. Ang ginagawa niya dahil talagang maraming araw na talagang bago pa man ma-issue yung pagdami ng Chinese dyan sa Cagayan, matagal ng maraming Chinese sa Palawan. At ang ginagawa niya ngayon, bilang siya naman ay nasa reserve force, pero mataas sa kanyang katungkulan, ang kanyang payo at pinaghahanda doon sa kanyang mga hanay, maghanda na lakay. Hindi sa humanitarian mission, kundi sa gera na. Yun ang kanyang binabanggit. Dahil napakarami raw ng Chinese sa kanyang lugar, lakay. Yan nga ang mukhang natulog sa pansitan ng ating intelligence community. Ayan, and then tsaka isa pa, akala ko yung sinasabi mong retired military officer nagtayo na siya ng grocery kasi kung pakyawin yung mga ng mga Chinese yung mga paninda nila truck ha, ayan, hindi naman truck mga elf lang. pero sobrang dami lakay. Sobrang dami ha. Nagkakubos na itlog sa bigas diyan Gusto ko yung itlog yung naubos Mahilig pala sila sa itlog. Saan dumakmak na train ng itlog, sinasakay dun sa boat nila. Ayan, ewan kung nag-aarkila sila ng private boat dyan sa Palawan. At yun, nagdadala dun sa military sa mga tao nila dun sa West base Philippine Sea. Base nila sa West Philippine Sea, yung artificial island nila dyan, artificial military camp. Grabe. At saka mayroon pala lakay nung weekend, nila yung press con ng Coast Guard din, na mayroon na namang mga bagong naispatan lakay sa Sabina Shoal na mga tinatambak na mga durog na corals. Escoda Shoal. Escoda Shoal. At tatayo na naman daw ng artificial island lakay ang China. Sa ilang mga island features sa West Philippine Sea. Okay lang sana kung labas ng doon sa international waters, kaso nasa loob ng exclusive economic zone natin. Kaya nga lakay, at ito nga yung isa sa mga layunin ng atin ito ay nakita at bukod sa i-announce sa international community na atin itong area, ay makita na rin yung Bao de Masinloc. If you remember last week, diba, sa 2x2, nakapanayam yung mga mangingisda sa Bao de Masinloc. Hindi na sila makapasok doon sa fishing ground. Natural sanang maraming isda talaga ron, pero hindi na sila makinabang dahil may nakabantay na Chinese. Bukas, yan ang titingnan natin dahil ito nga, sinasabi, largest blockade so far in Scarborough Shoal. Ayan, alam ko na. Maraming salamat, Kuya Colonel Llewellyn Binasoy. Stockholm Syndrome. Ayan. Ano yan lakay? Tama. Yan yung psychological kasi lakay, theory, di ba? Na pagka na-hostage ka o kaya napunta ka doon sa isang kampo, ayan, na-brainwash ka, ayan, biglang dati kidnap victim ka halimbawa. Tapos sa tagal mo napunta sa kanila, brainwash ka na. Ayan yung tinatawag na Stockholm Syndrome. Ayan. Nakikipag-band na sila doon sa mga captors sa kanila. Hindi kaya ganun si Vice Admiral Alberto Carlos. At yung mga nagtatanggol sa kanya, baka hindi naman siguro lakay. Hindi naman siguro. Tinatanong lang kita. Kung may ganun man siguro kasunduan, sabi nga ng mga kausap natin, baka in goodwill naman talaga
computers in the first place. At baka talagang ginamit lang ng embassy yung recording. Kung meron man, baka ginamit lang yung recording para magpakalat ng malign information. Kawawa nga naman si Admiral Carlos. Kung baga innocent usap sa telepono, at yun na nga, nagamit ang boses. Let's give him the benefit of the doubt, pero dapat lumabas siya, lumantad siya. Nakalib pa rin ba siya, Ed? Hanggang kailan pala siya? Kapag tinanong ang AFP, hindi nila alam kung hanggang kailan Alam mo, yan ang nakapagdududa dyan Kasi natural na reaksyon ng tao dyan. Pag dinawit ka dyan, pag inosente ka, magsasalita ka kaagad. Teka muna, lilinisin ko ang pangalan ko. Bakit siya? Inabot na ng siyam-siyam. Only pa daw kasi sila tayo. Anong tinatago ninyo? Okay. Sige na nga. Teka, kasama ka daw bukas sa West Philippines, Edniel. Pupunta ka pala ng West Philippines bukas. Nabunot ka ba? Lakay, kasama tayo bukas. Pero ayun nga, hopefully, bumalik ng buo. At sana... Magdala ka na. Mayroon kaming magdala ka ng life vest, ha? Ayan, patadalan kita ng may salbabida ko rito, ha? Salbabida galing sa SM. Lakay, train naman tayo ng nung mga rides din sa Star City. Ayo nga pala. Hindi, kayang-kaya niyo yan, Lakay. Sige. Okay, good luck. Ayan, ano ba ngayon? Ipagdarasal ni Sister Elsa sa Baclaran. Miyerkules pa yun, Lakay. Miyerkules pa ba yan? Baclaran Day. Sige. Sa inyo, Lakay at Sister El. Maraming salamat, Edniel Parosa. Damdamin Bayan. Sandali lamang, Val Gonzales, isang kooperatiba ng PUJ sa Laguna, sumugod sa LTFRB main office. Mga opisyales ng LTFRB Region 4 isinusumbong dahil sa umano'y korupsyon na naman. Ayan, akala ko yung mga taga Laguna kaya lumusob sa LTFRB, ha? Kailangan ang i-distribute yung ibenta yung mga jeep ay yung gawa sa Laguna, ha? Hindi yung made in China. Dapat Lakay, prioritize natin yung local. Pwede namang, wala namang masama sa imported, di ba? Pero dapat yung local pinapatronize natin. Sabi ni Kapitan Lucio Filipino first policy muna tayo. Buy Filipino first. Ayan. Pero kung problema nila talaga, ang kanilang blood sugar problema nga yan, pero wag masyadong didibdibin yan. Pero kung ihi kayo ng ihi, uhawin, puwapayat at laging gutom ang pakiramdam, abay maaring diabetes na yan. Pwede mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Mag-regular exercise, proper diet, uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor at samahan ng Cogent DB Plus. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigay ng nutritional support para pagbuti natin blood sugar level, palakasin natin immune system, para magbigay ng proteksyon sa ating vital organs, lakas ng katawan, para malabanan ng komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Diba, Professor Boy Benessa? Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus, mabibili sa lahat ng Mercury Drug, Watson's Drug Stores nationwide at online na rin sa Shopee at Lazada. Oras dating Executive Secretary BBM, Bingbong Mijaldea. Oras, Sister L. It's 9:26. Champion, gawang peerless. Sa mga darating na buwan, nagsimula na tayong maghanda at ang mga buffer stock at ang mga kagamitan patubig ay hinahanda na. Kung kinakailangan, magsasagawa pa tayo ng cloud seeding upang makapagdala ng ulan. Kasabay ng lahat na ito, hinihimok din natin ang ating sambayanan na magtipid ng tubig para sa malawakang paghanda sa banta ng tagtuyot. Damdamin Bayan. Alam mo't nakainggit, Mr. President, Sister L. Ayan, maikwento ko lang yung experience sa mga kaibigan nating galing ng China. Merong may desierto sa China na next to Sahara Desert. Number 2 na pinakamalaking desierto sa buong mundo. Alam mo, ang ganda yung kanilang irrigation doon, tubig doon, Sister L. Desierto pero may mga taniman, ha? Ayan,
Ang ginagawa pala, di ba may parang sa Russia, may Siberian na all year round na yelo doon, nagyayelo, di ba? Diyan sa China, yung tubig ulan at sa pagka natutunan yung niebe, yung yelo, iniipon nila. May water storage sila nga napakalaki, ha? Ina-harvest nila Yes, lakay. oo. At yun ang ginagamit nila sa sa agriculture nila. Ayan. Na ma-maximize lakay. Kung dapat may ganun din tayo lakay, no? Yung pang-harvest ng tubig ulan. Yan ang sinasabi ko, Sister El. Andyan sila sa LTFRB. Sumugod kasi sila lakay. Isang kooperatiba ng PUJ dyan sa May Laguna. Sumugod po sa LTFRB sa main office. Mga opisyalis ng LTFRB Region 4A isinusumbong dahil sa umano'y korupsyon. Anong klaseng korupsyon, RH5? Val Gonzalez. Val. Ng isang kooperatiba yan sa lalawigan ng Laguna ang napasugod ngayon dito sa punong tanggapan ng LTFRB dito sa East Avenue, Quezon City. Ito ay para isumbong yung umano'y nangyayaring korupsyon sa nagpapatuloy na Transport Modernization Program sa Region 4A na tanggapan ng LTFRB. Itong grupong ito ay pinamumunuan itong si Jenny Villanueva. Ano yung binabanggit po ninyo na korupsyon na ginagawa nung sino po yung namumuno sa Region 4A? Si RD Bernade po, bago lang po siya, pero ito po yung nangyayari na ilang panahon na dahil 4 na taon na po kami nag-comply para tumawid kami mula doon sa mga system na luma papuntang modernization. So kami po ay anti, kami po ay pro. Dahil kayo consolidated na lahat. Consolidated na po, meron kami sa ruta. Sa yung ruta, dalawa na po ang pinawithdraw nila sa amin. Dalawa na, makabawasan ako ng Paano kung pang-i-effect yung sanang ninyo kanina na binubuhat yung inyong kooperatiba ng mismong mga opisyal ng LTFRB? Pakipaliwanag nga po. Hindi po nila kami papatawad. Pawin-withdraw sila po, turuan sila po yung mga tao na mag-withdraw kayo. Sabi nila kayo na, hindi nga kami, siyempre may proseso, pero na sa hearing, bakit kami nagpaliwanag kung bakit hindi dapat mag-withdraw yan? Hindi po nila kami pinahinggan. Pero nila na sila na nag-decision yan. Hindi po hindi dapat ginagawa na yung poona sa pag-withdraw sa kapag-withdraw na ano yung Val, nawawala yung signal mo. Samantalang yung sinasabi ng LTFRB ay bumuo lamang ng kooperatiba. Paanong korupsyon yung pagkumbinsi nila sa inyo na pumasok na sa isang korporasyon? Ganito po yun. Apat na tuwa na kami na bungay. Ngayon, nagkaroon ng extension. Kasi pag nagkaroon ng extension yan, hindi na po po pwede umalis yung mga nakakonsulta. Ngayon, sinatawasan nila kami kasi yung mga tao na yun, ay nagpapasuhul din. Mga member, kaya hindi na sila sa iba, nakontrolado nila. Yung mga korporasyon na nakontrolado, hawak na LTFRB. May korporasyon na mayroon lang ibinibigay na unit ng mga jeepney para sila yung magiging supplier. Ayun, gano'n yung Pero yung isang apel, dapat yung apel, para kung tawagin ang tintinda na paraton. Itong tintinda na paraton na to, maganda po ang layunin. Pero, ano po lahat ng supplier? Nandun lang, sinukuha yung mga namin, mga contact number namin. Kapag ikaw ay papasok doon sa ganong sistema, siyempre, makakakuha ka na rin, kami bahala sa lahat. Sila na yung bahala doon sa unit na ibibigay sa kanila. Kaya kami matagal na hindi makapag-comply. Inipit din po ito ng mga politiko. Politiko, mga parang nakagalago na. Okay, Val. Val, sino si ate? Anong pangalan niya? Anong kinakatawan niya? Ang pangalan niya ay Jenny Villanueva. Jenny Villanueva ngayon. Villanueva, okay. Dahil makalma. Dilipat lang tayo dito sa... Val. Okay.
Val, masama ang signal mo ha. Sandali lang, mga balihan ka namin. Pakiayos ka ng konti ha. At nasa ating linya si Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD. Balihan ka namin, Val. Ikot ka muna dyan. Abay, meron palang programang ang DSWD na food stamp. Ayan. Lakay, meron. Ipapatupad na raw next sa July. Ito lakay yung food stamp program. Nationwide ito lakay eh. Mabibiyaan ba tayo nito? Mukhang mayroong mga qualifications para ba? makasali dito. Asek Irene Dumlao, ma'am, magandang umaga ng mga bigat. Apo, Assistant Secretary. Ay, mga bigat mating ka, Manong. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay na inyong pong programa. Natatawa si Sister L. Kasama natin, ma'am, Good si morning, Sister Asek. L. Good morning din po, Sister L. Ayan. So, sino po ang qualified na Asek Irene Dumlao dito sa food stamp na sabi nga ninyo ay full force na ipapatupad sa July? Tama po iyan, Manong. Of course, itong Walang Gutom 2027 or the Food Stamp Program ay ini-implement ng DSWD. In fact, we have already started with our pilot implementation since last year. At yung mga areas na na-cover po nito ay Tondo, Manila, Dapa, Siargao, Garchitorena, Camarines Sur, San Mariano, Isabela, and then parang Maguindanao. In the pilot implementation, less than 3,000 household beneficiaries po yung naipasama sa ating programa. At itong mga beneficiaries po na ito ay kasama doon sa 1 million food poor na natukoy doon sa DSWD listahanan. So sila po yung target beneficiaries nitong programa. And in fact, we're scaling up nga po yung implementasyon by the second semester of this year, and we will be serving additional 300,000 household beneficiaries. Ayan, ma'am, yung bang mga beneficiaries ng 4Ps, entitled pa ba sila nitong food stamp o hindi na? Well, of course, ang priority natin, Manong, yung lamang pong sa food poor category. But we understand na meron din pong baka meron pong mangilan-ngilan, na 4Ps beneficiaries na mapasama. But, gaya nga po ng sinasabi namin, of course, kung meron naman po masama, hindi naman po natin sila i-exclude. But meron na rin po kasing karagdagan na assistance na binibigay kasi natin doon sa ating mga 4Ps beneficiaries. Yan yung doon sa rice subsidy nila. So we hope na through that intervention ay matugunan din yung kanilang pangangailangan sa pagkain at matugunan din yung concern natin on malnutrition. Dahil meron din namang family development session. But yeah, kung may mapasama na mga mangilan-ngilan na mga 4Ps, of course, we will check if they could still qualify or be eligible in the program. But ang priority natin for the Walang Gutom 2027, of course, ay yung pong kabilang doon sa food poor category. Kasama na po dyan yung mga lactating mothers, mga senior citizens, mga pregnant women at mga person with disability. Asek, ano pong mga lugar o priority areas na po yung natukoy ng DSWD para mapasama dito sa programa po? For the scale up, meron na po tayong mga na-identify na mga beneficiaries located in Region 2, Region 5, Region 6, Region 7, Region 8, Region 9, Region 10, at Region 12. Kasama din po ang Caraga at dito sa National Capital Region. Kung matatandaan po, nabanggit ko kanina, meron na po tayong mga beneficiaries in parang Maguindanao, Tondo, Manila, Dapa, Siargao, Garchitorena, Camarines Sur, and San Mariano, Isabela. So, like for NCR, where Tondo is located, meron din po tayong mga karagdagan na mga beneficiaries. Asek, doon lang, ma'am, ito bang food stamp ay once a month ba yan o minsanan lang? At ano ang laman? Ano ang makuha natin sa food stamp? Okay. Ito pong food stamp program, of course, this aims to combat hunger and malnutrition among marginalized communities. It provides financial assistance po doon sa ating mga beneficiaries, but it also empowers them. Papaano po iyan?
So, unang-una, our beneficiaries have to comply with specific conditions. One of which, dapat mag-attend sila sa nutrition education sessions. Sa nutrition education sessions, tuturuan po natin yung ating mga beneficiaries na mag-prepare ng mura, masustansya, at masarap na pagkain. Ini-improve din natin yung kanilang nutritional outcomes through their attendance nga po to nutrition sessions dahil tinuturuan po sila ng ating mga partners of good eating habits, yung pong meal patterns, and of course ini-improve din yung mga nutrition related behaviors nila. After their attendance to nutrition education sessions, magkakaroon na po ng food redemption. Sa food redemption, bibigyan po sila ng electronic benefit transfer cards. Yung EBT po nila, loaded yan with 3,000 pesos worth of food credits. Na siya namang gagamitin nila to purchase food items sa mga kadiwa stalls at mga authorized retail stores. So, tinatap lamang po iyan doon sa mga POS machines ng ating mga retail stores. And then, they could already purchase yung mga pagkain na nandun o nabibilang doon sa food basket. Dahil Manong and Sister Stella, Sister Stella, hindi lamang po ay meron po tayong tinatawag na food basket. Hindi po basta-basta yung mga bibilhin nilang pagkain. Dapat po kung ano lang yung nandun sa menu na i-prescribe ng programa. Ito po ay batay doon sa ating pakikipag-ugnayan with DOST, FNRI, and of course, and National Nutrition Council na silang nagtukoy kung ano ba yung mga pagkain na kakailanganin to supply the nutritional requirements of each household. So Di ba pwedeng pabili meron ng... pong menu yan. Hindi po pwedeng magdagdag ng ibang pagkain. Di pwedeng bumili ng crispy pata, sisig, lechon, ganyan. Pampa-high blood din lang. Hamon. So maganda pala to ASEC, tsaka kasi sa mga kadiwa store. So katayap din po ninyo ang Department of Agriculture. Tama po iyan. May pakikipag-ugnayan din tayo sa Department of Agriculture. And meron din tayong pakikipag-ugnayan with the TESDA and of course yung ADOLE and yung mga Public Employment Services Office of Local Government Units. Dahil aside from the food credits that we are providing our beneficiaries, kinakapacitate din po natin sila para sila po ay maging gainfully employed habang sila ay kasama dito sa programa. In fact, meron na dito sa ating pilot implementation, meron na pong mga 38 na mga beneficiaries who have been trained by TESDA. Meron na rin po sa kanila nag-participate sa mga job fairs, and in fact, 7 of them have already been hired on the spot during their participation in the job fairs. Bakit po natin ito ginagawa? Kasi one of the objectives nga rin po of the program is to capacitate and empower these individuals or these beneficiaries nang sa gayon, eventually sila na po ang maghahanap ng kanilang sariling source of food o sila na po yung maghahanap buhay para may mailatag na rin po silang pagkain sa kanilang mga pamilya o kanilang mga tahanan. So, binibigyan po natin sila ng assistance through food credit. Tinuturuan natin sila mag-prepare ng nutritious, inexpensive, and of course, masarap po na pagkain. And at the same time, kinakapacitate natin sila para maging productive members of their respective community. ASEC Irene Dumlao, maraming salamat ASEC. Good morning, naimbag bigat, just agina apo. Just agina apo at maraming salamat po at binigyan niyo po ng pagkakataon ang DSWD. Thank you very much, ma'am. Good morning. Thank you po, ASEC. Makaibigan, Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD sa issue ng food stamp. Daming bayan. Akala ko parang relief goods na basket na ganyan. Pero maganda lakay. So para mga may training at the same time kung ano yung mga makakaganda, makakabuti sa katawan. So may mga gulay yan for sure. Lakay, nakita mo ba tong dambuhalang aircon sa sa BGC? Anong dambuhalang? May dambuhalang aircon sa BGC. Ganun ba? Oo. Pa-aircon na ng buong BGC? Hindi lakay, meron na may sinensi Noche. Tingnan mo yung i-play nga natin RHTV, yung dambuhalang. Ayan lakay. Ayan ba yan? Gumagana pala lakay. Aircon ba yan? Oo, open aircon. yan? Ayan lakay. Di ba? Gumagana lakay.
So, air condition ang buong BGC? Ay, hindi yung mga naghihintay ng sasakyan, Lakay. Naka-aircon sila. Open yan Kaya nga Lakay Pero tingnan mo, may May aircon yan? Andun si Noche, gumagana raw, nakita niya. Sige, balikan natin si Noche mamaya. Ito muna si Val Gonzales. Tapusin natin si Val. Puntahan muna natin si Val. Val, so sino yung inaakusan nila ng korupsyon? At anong gusto nilang mangyari, Val? Mayor, tuluyan nang isinara ng mga gwardiya ng LTFRB ang main gate at hindi pinapapasok yung mga miyembro ng isang kooperatiba sa Laguna na sumugod sa punong tanggapan ng regulatory agency. Ayon dito kay Jenny Villanueva, ang chairperson ng Pamana Multipurpose Transport Cooperative, magpaparating lamang sana sila ng hinaing dahil sa pagbuwag sa kanilang kooperatiba ng mismong mga opisyales ng LTFRB Region 4A. Pinangungunahan daw ng Region 4A Director na si Lomer Bernabe at iba pang mga opisyales ng ahensya ang pagbuo ng isang korporasyon at pinasasali yung mga miyembro na nila na isa ng existing na isang kooperatiba. Isang kooperatiba. Ang binabanggit nitong si Jenny Villanueva ay meron daw pilit na sinasalaksak na mga unit ng mga pampasaherong jeepney para isama sa korporasyon yung kanila ng mga miyembro. Yun yung kanilang ipinagtatakat. Magpapasaklolo sana sila dito sa opisina. Itong si LTFRB Chairman Guatis III, pero hindi sila pinapasok. Ang sabi nitong grupo, kung ganito lamang ang Transport Modernization Program, ay mas mabuti pa lang, huwag na silang sumama. Yan ang nagpapatuloy na sitwasyon dito sa tanggapan ng LTFRB dito sa Quezon City habang dumating itong isang sasakyan naman ng Quezon City Police District para pangalagaan yung seguridad dito sa palibot ng tanggapan ng LTFRB para tuloy-tuloy yung taloy ng trapiko sa kapan ng East Avenue. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DGRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Val Gonzales. Abay, Kuyang Rafi Guerra, ha? Abay, nagmamaneko at huwag kang dadaan dyan sa may LTFRB. Matarapik. May mga jeepney drivers galing, galing Laguna. Ayan, abay, nako, nagtatampo yung mga taga Surigao del Sur, Asek Irene Dumlao. Ba't hindi daw yata nabagit ang Surigao del Sur? Marami rin mahirap doon na kailangan din ng ng ayuda. Ayan, food stamp. Ayan. Good morning, Bong Saludes. At kay General James Brillantes at Mr. Michael Ismaygay. Abay, birthday doon ni tinatanong niya kung birthday ni Mr. Hole-in-One, GSIS President CO Vic Veloso. Ayan. Anong palitan ng dollar ngayon, Mr. Michael Ismaygay, sir? Ha? Noble June Samaniego, good morning. At Noble Hill de la Cruz. At Kuyang Captain Boots Soriano, pakibati naman ng happy birthday si Noble JM Bautista ng Talisay, Sugbo ba? Sa Cebu ba ito? Ayan, Talisay, Sugbo. Ayan, good morning, Kuyang Noble JM Bautista. Standby, Noche Kakas. Haba, may aircon dyan sa BGC sa waiting shed ng mga Lakay, bus waiting stop. shed. Ang laki-laki Tuwan-tuwa raw yung mga pasahero naghihintay. Ayan, baka na mataas ang pamasahe, hindi naman. Standby, Nicole Lopez sa ating Your Business is Our Business. Oras, Sister L? 9:51. Is our business. Standby, UL Reyes. Pero bati mo natin si urban gardener, si Mer Lyson. Ayan. Ang magsasakang reporter. Good morning, Kuyang Kong Roy Loyola. Ha? At si sabi ni Dr. Ruel Aguila ng UP. Abay, anong sabi mo, Prof? Ha? Healthy food for food stamp, vitamin E. Ayan. Emperador. Ayan. Makahiya herbal tea for birth control.
bulaklak na chicharon. Kaya talaga prop ha. Ayan, kala ko ano na yan ha. Construction sa Pangasinan Link Expressway, inumpisa na ng San Miguel Corporation. Aba, ito yung NLEX, hindi. Ano yung lakay? SCTEX, Tiplex. Tiplex. Papuntang Baguio ba yun? Yan, papuntang Baguio at papuntang Ilocos ba? Abot na ba na Ilocos ito, Miss Nicole? Alamin na report mula kay Nicole Lopez. Miss Nicole, please come in. Nagtatraffic sa mga tollway na ino-operate ng San Miguel Corporation dahil sa mga motoristang kulang ang balanse sa kanilang RFIDs. Ito ang sinabi ng SMC Infrastructure ukol sa dahilan ng matinding traffic sa mga toll gate. Panawagan ng SMC sa mga motorista mag-load ng kanilang RFIDs o auto-sweep upang maiwasan ang mga delay sa mga toll gate na nagdudulot ng traffic. Ayon sa SMC na siyang nag-ooperate sa Skyway at NAIA Expressway, lumala ang sitwasyon ng traffic sa mga tollway dahil sa mga motoristang kulang ang balanse o di kaya walang laman ang mga RFID. Sa inilapag na datos ng SMC, kabuo ang 31,712 na transaksyon o 15% ang naapektuhan sa Skyway at NAIA X sa pagitan ng May 1 hanggang May 7. Kaya naman, gusto ng SMC na maghigpit sa mga motorista upang sumunod sa kanilang mga panawagan at makaiwas sa traffic sa mga tollway. Pero sa ngayon, sinabihan ng Toll Regulatory Board ang mga toll operator na huwag pagmultahin ang mga motoristang walang sapat na RFID balance. Magyapagmumulta ng SMC sa mga motoristang hindi pa nagsishift sa cashless payment ay pinipigilan din ng TRB. Bagaman nakapagtala ang SMC ng 77% adoption rate sa electronic toll collection system, umaangal pa rin ang toll operator sa mga motoristang nagbabayad ng cash na nagdudulot ng traffic. Sa mga oras na malala ang traffic, iniaalis naman ng SMC ang toll barriers kapag umabot na sa 500 metro ang haba ng traffic sa mga tollway. Pinaplano na nga rin ng SMC na magsagawa ng road widening upang makapagdagdag ng toll gates at makatulong sa pagresolba sa matinding traffic. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 42 centavos kada US dollar, habang naitala sa $82 and 56 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Nicole Lopez. Ayan, minsan nga, mahirap yung walang load, Sister L. Kaya kapag bibigay ka ng NLEX, ayan, baka dapat may load. Yung RFID mo, abay, pagka nasubukan na minsan yun, di pa kami nakakuha ng ng RFID. Sa NLEX. Naku, Diyos ko, isang oras nabot kaya ka ng siyam-siyam doon sa... Nasabay ka doon sa mga truck na walang RFID. Oo, naku, nakapila. talaga. Pero alam mo, Lakay, nag-message natin si Ma'am Ellen Fulido. Sabi niya, last week daw, nakabara sila dyan sa may NAIA X, hindi dahil walang load. Mano-mano daw kasi, Lakay, ang pagbaril sa RFID. May load daw si Ma'am Ellen, hindi to mawawala ng load, May load siya, pero need pang ipakita yung RFID. Muntik na siyang malate sa kanyang flight. Ang haba daw ng pila. Diyan sa may toll gate going to airport. Totoo yan. Minsan yung mga reader nila, hindi mabasa yung actually, yung sticker na nakabit sa kotse. Hindi naman mabasa. Ewan ko, yung aking Lakay, bagong dikit lang. Hirap pang basahin. Na-experience ko ng isang beses. Totoo yan. Maraming ganyan. Siguro i-update na din ng San Miguel yung kanilang mga reader sa mga toll gates. Baka mamaya yun yung pumapalya Pero congratulations muna kay 18 nga pala ang sa Sabado ba ang punta ng presidente sa PMA? Abay, congratulations sa graduating first class cadet
Don Leonard Kuntapay Pinto ng PMA Bagong Sinag Class 2024. Aba, pamangkin pala natin ito, Kuyang Commodore Don Pinto ng Philippine Navy, Commander Don Pinto ng Lanabal Last number 269 at ni ating Maria Leonora Kuntapay Pinto. Aba, congratulations, Kuyang Don. Galing na anak mo, ha? Ayan, congrats kay Cadet Don Leonard Kuntapay Pinto, PMA Bagong Sinag, Class of 2024. Samantala sa ating report, mula naman kay Yuel. Metro Manila ngayon. Narito na mga latest na balita sa Metro Manila ngayon sa report ni Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay, Sister L. 8 oras mawawala ng tubig ang nasa 8 mga barangay sa Quezon City na magsisimula ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw dahil sa scheduled maintenance works o pressure test ng Maynilad. Kabilang sa mga apektadong barangay ang Pag-ibig sa Nayon, sa Uyo, Santa Teresita, Apolonio Samson, Talipapa, Bagbagen Talipapa, Sangandaan at Talipapa and sa Uyo. Ngayon din ang ilang bahagi ng Las Piñas City at Parañaque na mawawala naman ng tubig bukas mula alas 10 hanggang alas 4 ng madaling araw. Para sa kumpletong detalye ng maintenance works, bisitahin lamang ang Facebook page ng Maynilad, ngayon din sa mga kinasasakupan ng Manila Water. Sa iba pang balita, nilagdaan na ni Manila Mayor Hani Lacuna ang city ordinance para sa car-free Sundays sa ilang bahagi ng northbound at southbound lanes ng Ross Boulevard. Ibig sabihin, simula Mayo 26, bawal na mga sasakyan mula Padre Burgos hanggang Quirino mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga tuwing linggo. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, layo nitong magamit ng mga residente sa pag-eehersisyo ang Ross Boulevard at mabawasan ang polusyon sa lungsod. Aabot naman sa 30 individual ang inaresto sa magdamag na anti-illegal drugs operation sa Metro Manila. Halos 3.7 milyong piso ang halaga ng illegal na droga na nakumpiska sa 21 iginasang operasyon. Pinakamarami pa rin ang nakukumpiskang shabu. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes. Good morning sa mga brethren natin sa Cotabato, Mapia, Mapita. Ayan, Kuyang Robin Go. Ayan, mga brethren sa Kutang Bato Masonic Lands sa Cotabato City. At good morning din kay Kuyang Major General Randy Tibayan ng Philippine Air Force. Pagbati mula sa Pampanga Masonic Lodge number 48. At good morning din kay Kuyang Alex Flores ng Toyota Quezon Ave at Toyota Valenzuela. Ayan. Ayos ba tayo dyan? Ingat-ingat at mainit pa rin po ang panahon. At nakikiramay ba ang tawag doon, Sister L? Si Heart Evangelista Escudero, off mic ka na naman. Ayan, ang Lakay, ang heartbreaking. Ayan, kanyang post kahapon, yes. Nabasa ko kasi yun, Lakay. Nakakalungkot. Pang 4th time na pala yan? Oo, Lakay. Pang-4 na beses na. Hindi yata makapit ang similya ni Senator, but parang kay Heart din, Lakay. Meron din yatang problem. Mukhang meron siyang Lakay yung baka dahil sa age na rin. Doktora Miriam Racho, ano ba ang pampakapit? Pwede. Pero alam ko, Lakay, marami na silang kinonsult na masakit sa... dahil sa edad nila. Bata pa naman sila, di ba? Si Heart medyo bata pa naman, Lakay. Si Senator Chis, di pa naman senior si Senator Chis, hindi di pa ba? naman. Ayan. Pero sabi ni Kuyang Alex Flores, nice lady in red, Sister L. Red? Alam mo, Sir Alex, medyo colorblind ka. Pink to, Lakay. Pink ba yan? Oo, ayan papakita ko. Tsaka may ribbon lang yan, Lakay. Yung ba, hindi yan yung totoong color ng black and ano din nakatikip sa dibdib mo? Sabi ni Ruffles. Attorney Samaniego.
Ayan. Hello po sa inyo. Shout out. Colonel John Arias. Ayan. Ano ba yung nakatakip doon sa dibdib ni ni Grabe Sister kayo. L? Nakita nyo pa yun. Tinakpan ko lang nga ng microphone. Alam mo, pagdating dyan matatalas ang lumilinaw ang mga mata. nila. Mukhang hindi nyo kailangan ng pampalinaw ng mata. At yan na po mabiyan ang kabuuan nating mga balitan talakayan sa ating palatuntunang damdaming bayan. Ingat-ingat po tayo. Mainit pa rin po ang panahon. Ayan, dito sa Metro Manila, sabi kanina sa Pag-asa, 42 degrees Celsius ang heat index. 36. Ayan. Anyway, basta ingat na lang. Mamaya lakay malalaman natin yung eksakto. Basta ingat po, ingat ha. Magpayong kayo ha. Uminom ng maraming tubig. Bye-bye. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elaine Apit, belated happy Mother's Day po sa lahat ng mga mami. At sa mama ko, hi Mama Yoli, love you ma. Congrats sa mga restaurant na kumita ng todo kahapon dahil madaming kumain sa Tsaka restaurant. sa mga bumili ng bulaklak at chocolate. Ayan. Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye.